After the magnitude 7.4 earthquake that struck Davao Oriental of the 10th of October, residents continue to rise from the devastation brought by the disaster. Despite these challenges, their faith and hope remain unbroken. This story from Paul Montibon. With every tremor that shakes the ground, with every dream that falls apart, and with every tear that is shed, a steadfast hope continues to endure. This is the story of Davao Oriental, a story of adversity, faith, and recovery. On October 10, 2025, a powerful earthquake with a magnitude of 7.4 struck the province of Davao Oriental, leaving widespread destruction, fear, and grief among its residents. Yet, amid the devastation, one thing remained constant: their unwavering hope and determination to rise again. Ang Barangay San Ignacio ang itinuturing na pinakamalaking baryo dito sa bayan ng Banay. Kaya naman, isa rin ito sa pinakamalubhang na apektuhan matapos ang pagtama ng magnitude 7.4 na lindol dito sa Davao Oriental. Kagaya na lamang ng dalawang magkatabing bahay na ito na halos humalik na sa lupa ang kanilang mga bubong dahil sa lakas ng pagyanig. During our visit to the area, we met Robert, who kept returning to what was once their home, now leveled by the recent calamity. Kasi titiningin ko, akala ko pa na yung natira. Wala na palang natira, na talagang nadurog lahat siya. What happened was not easy for Robert. He had poured his blood, sweat, and hard work into the house that now lies in ruins. Bali, 90,000 gastos na ko lahat nito, pero dandahan lang ko paggawa. And yun nga, pag may pera, yun binibili ko pag materialis, pagka magkapera na ako. Ganon talaga. Ganon naman tayo magawa, nandyan na yan. As for Arcoleta, her sorrow was evident upon seeing the condition of her grandchild's home. She said that just by looking at it, she could not imagine how her grandchild would be able to start over after the powerful earthquake destroyed their house. Sana may ang nakakita ngayon at saka pangalawa sa balita. Ngayon nandito naman kayo, sana may kahit kunting tulong lang, basta may magawa sila sa bahay nila. Matagal na kasi ito na bahay. Kaya ito ang nangyari ngayon. For now, Robert and Arcoleta are among those who are slowly recovering from the tragedy. According to them, they hope that such a disaster will never happen again, especially given the hardships of life. But what matters most, they said, is that no one was hurt and no lives were lost. Sana po ang hilingin nila namin sa Panginoon na may matirahan ang apo namin. At bigyan kami din ng magandang pangisip na hindi na sana maulit itong trahedya. Yun lang po. Dahil paano pa makapaghanap buhay? Kahapon lang o kagabi nga may lindol pa, di ba? O yun. Paano kami makagalaw?
nag-iwan ng mga sugat pero hindi nito kinuha ang pag-asa. Ang mga residente ng Davao Oriental ay patuloy na lumalaban, patuloy na umaasa at sa bawat pagbangon kasama dyan ang mga tulong mula sa iba't ibang organisasyon. Kasama na dyan ang nag-iisang SMNI Foundation Incorporated sa ilalim ng pakipagtulungan ng mga donors at sponsors. At sa misyon, walang Pilipinong may iwan. Lahat aabutin saan man panig ng mundo para sa mga nangangailangan. At kung tulong din lang ang pag-uusapan, tampok dito ang umaapaw ng mga biyaya mula sa SMNI Foundation. Sako-sakong bigas. Balde-baldig mga grocery items. At galong-galong, malinis na inuming tubig. Wait, there's more. May libreng hot meals pa. Nakita ko lang na ibigay nyo ngayon, malaki talaga. Malaki ano? Compare sa iba, mayroon naman tulong pero unlike dito na malaki, marami at saka parang kakaiba talaga. Sako-sako kasi. Sako-sako at saka yung mga groceries na mga ibigay nyo. Iba dito. Malaki tulong talaga. As you can see, people are so overwhelmed with happiness, with joy, and they really embrace SMNI with so much gratitude and thankfulness for the magnitude of your help, especially to our beloved Pastor Apollo Kibuloy for having such a big heart to really bring something to the people who are in need of a lot of intervention. So we cannot, you see how it is? We cannot contain our happiness. Of course, with the way you are here, with your presence to us here in San Ignacio, Manay. Pasalamat din ako sa ating pastor, mahal na pastor, Apollo Kibuloy, KOJC, no? Dahil lang sa kanyang tulong na agad-agaran kayo dumating, no? Lalo na ngayon, nung panahon na tinamaan tayo ng lindol, halos iparami na display sa tao. At ngayon, nakita natin na tuhod kaya tulong, lalo sa SMNI, sobra pa nga. Kaya nagpapasalamat po kami kay Pastor Apollo Kibuloy. Marami na rin ako mga nakitang relief operations ng gobyerno and ibang private individuals and private sector. Talagang pagka SMNI Foundation Incorporated partner, pulido yan. Malinis at katulad ng lagi nating pinagmamalaki, dito zero corruption. Kaya kita nyo naman yung ating mga ipanamimigay, quality. Kamu ang gibuhat nga instrumento ni Pastor Apollo Kibuloy o kanamong diri nga natabangan sa biktima sa linog dinhi sa Barangay San Ignacio. Dili namo matumbasan ang inyong gihatag bisan pa sa kalayo sa inyong gigikanan. Daghang salamat kayong tanan sa inyong tabang away hunong nga pagtugma kanamo. Salamat. Daghan kayong salamat sir kay dako kay nigtabang sa among kapobrehon karong panahon na labi na among balay naguba. Thank you kayo sa foundation sa SMNI. Salamat kayo sa inyong gihatag. Tukad-tukad sir, nahitabo yung ani kadaghan na gihatag ninyo. First time na ako maka-express ng ani kadaghan ang mga hinabang nga gihatag nila. So, nagapasalamat ko sa mga wala nagpailan ng mga sponsors
ang donor ani nga mga butang. Daghang salamat kayo ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa makadaghan. So daghang salamat. Salamat yung kayo, daghang kayo salamat sa aning mga panalangin. Naglugos na kayo nigdala tungod kay sa sobrang panalangin. Salamat kayo. Ako masayang-masaya sa tulong ng SMNI Foundation, sa lahat ng tulong nila. Ako masaya, malaking tulong sa pamilya ko ito na mga may bigas, may tubig at saka grocery. Maraming salamat sa SMNI Foundation at sa mga mga volunteer itong kanilang tulong sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong po sa pamilya ko ito. Daghang salamat sa nito, nakaisip na padalahan kami dito dahil sa Lindol. Ano-anong natanggap mo? Ang natanggap ko ay balde na may laman. Hindi ko nakita doon sa loob. At may tubig at rice. Maraming salamat. Malaking tulong pa yan sa iyo. Oo, malaki talaga ang tulong. Okay. First time mo bang tumanggap ng sako-sako? Opo, first time. Salamat sa inyong na. Ito lang masasabi ko, salamat sa inyo lahat. Malaking tulong mula sa amin dahil sa ngayon wala kaming trabaho. Mapatulong na lang ako sa mga kasama ko dahil sobrang dami naman to, mahirapan ako pagdala. In the midst of darkness, there is light. In the midst of fear, there is hope. And in the midst of an earthquake, there is recovery. Davao Oriental stands as a testament to the resilience of Filipino people, a hope that endures no matter the trials. And among those who serve as beacons of that hope is the SMNI Foundation Incorporated, whose mission of compassion and service, together with generosity of its sponsors, makes recovery and renewal possible for many who continue to rise from the devastation. Reporting for Newsline World, this has been Paul Montibon, SMNI News.